So hi everyone. So before I will going to proceed to our discussion for today, so let me introduce first myself, especially to the VSL Math and to Ma'am Mary Rose Janisa. So I am Lonnie Webster F. Malcampo from BTVT 3C and my major is Automotive Technology. So for today's discussion class, we will going to tackle, or I will going to tackle about internet threats. So ano nga ba yung internet threats and how could it affect us while we are using our technology? So there are lots of internet threats, and let me discuss to you the different internet threats that could affect us while we are using our technologies. So let's go. So let me discuss to you guys about the internet threats. So what is internet threats and how it could affect us and our technologies? So internet threats, it refers to any malicious activity or behavior that utilizes the internet to cause harm or damage to computer systems, networks, or digital information. So by the use of this internet guys, pwede nitong ma-harm yung mga computer systems natin, yung networks, and yung mga information natin. So these threats can range from viruses and malware to phishing, scams, hacking, or hacking attempts. So yung internet threats guys is pwede siyang in the form of viruses, malware, phishing, scams, and yung hacking attempts. So essentially they are any unauthorized access, exposure, damage, or destruction of information systems and technologies facilitated by the internet. So guys, by the use of the internet, yung mga hackers is nagkakaroon sila ng authorized access sa mga accounts natin or sa mga information na mayroon tayo through sa social media. So next, so I have here the most common internet threats. So as yung na-search ko sa Google, so ito yung mga most common, at ito yung 3 common internet threats na meron sa ating society or sa ating social media. So first is yung malware, second is yung spam, and third is yung phishing, which is under sa phishing is yung farming. So sino nga ba gumagawa nitong mga internet threats? So isa lang yung mga gumagawa nito guys is yung mga hackers. So yung mga hackers pala, sila yung may kaalaman sa pag-hacking. And madami din silang kaalaman tungkol sa computer, and expert na yan sila sa paggamit ng mga computer para mag-hack ng mga accounts or gumamit ng mga or mag-create ng mga viruses pala or ng mga malwares. So under sa number 1 yung malware, we have here mga pwede nating sabihin na branches sa malware. So meron tayo ditong virus, worm, trojan, spyware, and adware. So first is let me discuss to you about the virus. So virus, a malicious program designed to replicate itself and transfer from one computer to another, either through internet and local networks or data storage like flash drives and CDs. So yung virus guys is kapag nakapasok siya sa mga computers natin or sa laptops natin, nagre-replicate siya sa sarili niya. So yung ibig sabihin pala is magagawa niyang i-duplicate yung sarili niya or i-replicate yung sarili niya. So and another thing is yung paggamit natin ng mga flash drives na hindi tayo sigurado na legit siya or bago siya. So yung may mga instances na kapag bibili tayo ng mga flash drives or CDs sa mga kanto lang or sa mga shops na hindi legit, is maaaring mayroon na yun naka-install doon na virus. So kapag ginamit natin yung mga flash drives and CDs na yun, maaari siyang agad-agad na kumalat sa ating mga laptops and computer setup or sa computer system natin. So I have here some example of computer viruses. So these are the Storm virus and Melissa virus. So the Storm virus
originally posing as breaking news of bad weather hitting Europe. So yung storm virus daw guys is ano siya, kumalat talaga siya sa galing siya sa Europe. It infected computers around the world in 2007. So in 2007 guys is kumalat yung storm virus sa buong mundo. So millions of infected PCs were taken over by hackers and used to spread spam and steal identities. So in the year 2007 guys, yung mga hackers is yung nag-create nitong storm virus is nagkaroon sila ng access sa or sila ng privilege na makuha yung mga identities ng mga tao noong 2007 and magkalat ng mga spam messages. Next is wait lang. And pa pala isa guys is yung Melissa virus. So the Melissa virus it is written by David L. Smith in homage to a Florida striper, was the first successful email-aware virus and inserted a quote from The Simpsons in the Word documents. So Smith was later sentenced to jail for causing over $80 million worth of damage. So yung $80 million guys is napakalaki na niyan. So in peso yan is nagko-cost range siya ng 4.5 billion. So yung 4.5 billion guys is hindi pa yun siya fixed, yun pa yun siyang butal. So di ba napakalaki talagang damage na nagawa ng Melissa virus din. And also kumalat din ito all over the world. So hindi lang yung storm virus yung kumalat, and also ito din yung Melissa virus. So alain nyo guys, kapag nowadays meron ganitong virus, maaari siyang maka-affect sa atin, and yung mga taong walang alam talaga sa or mahina or may konting kaalaman lang sa mga computer or sa paggamit ng internet. So maaaring talaga yung mga accounts nila or yung mga information nila makuha ng mga hackers and magamit sa mga maling paraan. So kawawa talaga guys. So buti na ngayon nowadays may mga na tayo, yung mga protection tayo sa internet or yung mga tawag natin dito mga antivirus software apps din na pwede natin gamitin para ma-protect yung mga technologies natin sa yung mga accounts natin. Next is worm. So yung worm naman guys is a malicious program that transfer from one computer to another by any type of means. From example, yung example ng worm guys is the I love you worm or yung love bug worm, so created by Filipino. So ito guys, interesting itong virus na to, kasi gawa siya ng isang Pilipino. So yung I love you bug guys, isa siyang virus na maaaring kumalat sa mga computer natin, through one computer to another computer. So nangyayari ito kapag ito yung nagtra-transfer tayo ng mga files or nagsisend tayo ng mga files sa ibang computer. So itong I love you love bug, it is created by Onel de Guzman in 2000. So si Onel de Guzman isa siyang student sa AMA, 24 years old si Onel de Guzman nung nagawa niya itong love bug or I love you virus. So hindi naman ayon sa BBC news report, hindi sinasadyang ipa-spread ni Onel de Guzman itong virus na to. So siguro nagkaroon lang ng mga maling paggamit ng virus na to, and hindi niya na naagapan yung pagkalat ng worm na virus. Siguro hindi pa siya siguro ganun aware sa itong love bug na ito. So meron pala dito tayo yung the love bug flooded internet users with I love you messages in May 2000. Itong love bug is nag-occur siya noong year 2000 in the month of May. So forwarding itself to everybody's in the user's address book. It was designed to steal internet access passwords for its Filipino creator. So nung nagawa nito ni de Guzman is nakakaroon siya ng access sa mga or nagkakaroon siya ng kapangyarihan para makuha yung mga password ng mga internet or ng mga wifi. So ito yung example ng love bug. So yan.
kita nyo lang guys. Yan. Ganyan yung forma ng I love you virus or ng love bug. Ganyan siya. So, next is another malware guys is yung Trojan horse. A malicious program that is disguised as a useful program that once downloaded or installed leaves your PC unprotected and allows hackers to get your information. So, itong Trojan horse guys is kapag na-download natin to is nagdi-disguise siya in the form of para siyang magagamit natin siyang file or app na which is kapag na-install na natin sa PC natin or sa laptops natin is siya yung computer natin is parang open siya sa mga hackers. And kapag na-hack to and kapag nakaroon na ng access yung mga hackers sa mga PC natin is pwede nilang makuha yung mga information ng walang pahintulot or with unauthorized. Yun. So, yun yung yung purpose o yun yung trabaho ng Trojan horse. Next is behavior the spyware. A program that runs in the background without you knowing it. That's called spy. So, yung hindi natin namamalaya na may na pala may virus na pala yung PC natin. So, ito yung tinatawag nating spyware. It has the ability to monitor what you are currently doing and typing through keylogging. So, itong spyware na to, nung mga hackers is nagkaroon sila ng access sa mga computer natin, na without knowing, yung tayo gumagamit, hindi natin alam na na-hack na pala tayo, and yung mga tinatype natin is nababasa ng mga hackers. So, the next is yung so, ito pala guys yung sample ng spyware. So, ganyan siya. Medyo blurred siya guys. So, yung spyware is nag-occur siya noong year 2009. Ganyan siya. So, the next one is yung adware or yung advertisement software. So, a program designed to send you advertisement and mostly as pop-up. So, hanggang ngayon meron pa din naman itong mga adwares na to, yung mga adware na nagpa-pop up sa mga screen ng mga cellphone natin or sa laptops natin, Ito yung mga tinatawag nating adware. So, they can cause harm kapag na-click natin itong mga advertisement or itong mga advertisement software na to, kapag na-open natin is meron din itong mga virus sa loob. So, kapag in-open natin itong mga advertisement na ito is automatically makakapasok sa mga computer natin yung mga virus or yung mga worms na meron itong dala. So, that's all for the malware or yung sa malicious software. So, now let's proceed naman sa spam. So, spam is a unwanted email mostly from bots or advertisers. It can be used to send malware. So, yung mga spam messages na nag-appear sa mga emails natin, kapag hindi natin kilala yung nag-send sa atin and hindi natin alam kung anong klase itong message, huwag na natin siyang buksan, and mas better na gawin natin is i-delete na lang, kasi kapag hindi natin alam, kapag inopen pala natin yung message na yun is may virus pala siyang dala, and hindi naman natin agad-agad na alam na may virus yun. So, better kapag hindi natin kilala na yung nag-send sa atin ng ganon, is i-delete na lang natin agad para maiwasan natin yung pagkakaroon ng mga virus or makapasok yung mga hackers or magkaroon ng access yung hackers sa computers or cellphones natin. So, next is yung phishing. So, phishing, its goal is to acquire sensitive personal information like passwords and credit card details. So, phishing guys, mostly nangyayari ito sa mga pera. Yung mga bank accounts or sa GCash is kapag tinamahan tayo nitong phishing na to, maaari nitong makuha yung password natin and yung mga personal information na meron tayo sa isang account na maaaring makuha yung pera natin. Halimbawa na lang sa GCash guys,
maaari itong mangyari itong phishing na to, kasi kapag nakuha ng isang hacker yung information natin doon sa GCash natin and yung password, is magkakaroon talaga sila ng access. And yung mga hackers magaling talaga sila sa paggawa ganyan. So yung mga GCash or yung mga accounts natin sa social media is kailangan protected talaga sila. So dapat may strong password tayo, and marami pang ibang pwedeng gawin para ma-protect yung mga accounts natin sa social media. So this is done by sending you an email that will direct the user to visit a website and be asked to update his username, password, credit card, or personal information. So yun na nga guys, yung phishing is para siyang email message. So pumapasok siya sa mga email natin, tapos i-click natin to, tapos kunwari sa GCash nag-send ng email yung hacker na, which is kailangan para daw nating i-update yung website natin, and to update yung username, yung password, kasi siguro sasabihin nila na luma na yung password na yun, ganyan. Yung username natin is hindi siya accurate, hindi siya pwedeng ganun yung username, so wag tayong basta-bastang maniniwala na ilagay natin yung password natin or yung username natin doon sa email na yun, kasi maaaring yun na nga ay isang ginawa lang siya ng hacker para makuha yung information na yun. So and ito din sa mga credit cards or sa mga bank accounts natin. So kailangan wag agad magtitiwala sa mga ganong email na kailangan kung may na-set man sa inyo ganyan, so kailangan pumunta na lang siguro sa mga office ng mga credit card or sa mga bank accounts natin para ma-verify kung totoo nga ba na kailangan nating i-update yung mga username or yung password natin or yung mga information na kailangan doon sa credit card or sa mga social media accounts natin. So yun guys, so that's the 3 most common internet threats na meron tayo. So next, so wala na palang next. So that's all lang guys. So these malicious softwares guys can affect us. So some tips lang para prevent natin itong mga ganitong internet threats is kailangan mag-install tayo ng mag-install tayo ng firewall sa ating computer or sa laptop para ma-prevent natin yung pag-hack. So and another thing pala is yung magkaroon tayo ng strong password, hindi yung basic lang yung password or yung mga 1, 2, 3 lang tapos name natin, is dapat pahirapan natin yung password natin. And dapat din pala tandaan natin kahit kung mahirap man yung password natin, is dapat i-chat down natin yung sa paper or sa isulat or ilagay natin sa isang papel, tapos itago natin para kapag nakalimutan natin yung mahirap nating password, is makukuha may extra tayong na itagong password na nasulat natin sa papel. So yun, doon tayo magre-rely, kasi mahirap yung password natin, para hindi naman to sa para mahirapan kayo, kundi doon mahirapan din yung mga hackers na ma-hack yung mga social media accounts or yung mga credit cards. And another thing is i-connect natin siya sa iba't ibang, kunwari nagkaroon tayo ng GCash account, so i-connect natin siya sa iba't ibang accounts natin na may strong password. And also yun na nga is yung sa mga gamer, di ba, sa mga ML player and sa mga code M player, yung mga accounts nila, para kasi uso din yung mag-hack na mga online games account. So yung mga ginagawa ng mga may alam sa ganyan is kino-connect nila yung mga online games account nila sa different social media accounts nila, which is yung Gmail, Google, kino-connect nila yung account, yung ML account nila sa sa Google, sa Facebook, and meron pa yun sa isa sa TikTok, pwede din, and pwede din sila magkaroon ng account sa ML account or yung tinatawag na Garena, which is protected din yun siya ng para ma-protect din yung account na yun. So and also din sa mga cellphones is para maiwasan din yung pagpasok ng mga virus, is yung
install din tayo ng mga antivirus na apps na kung saan kapag may virus is pwede tayong mag-clean ng cellphone natin kung saan na-detect din nila kung may virus ba or wala. So kung may software app kayo na antivirus sa mga cellphone nyo is pwede nyong ma-prevent yung mga virus na ganyan. So yun lang po guys. Thank you.